Sarili tong episode, how to make samyapsal. Yeah. First timer na mag-car camping. Cheers! Cheers! Para sa... How to be a clumsy girl 101. Huwag naman tayo magsunog dito. May nagsunog sa akin. Ito na ka. Welcome to Zar Cooking Show. Ninong Rai, kabahan ka na. So, kadalasan yung mga niruruta nila kapag nagro-road trip dito sa Baguio is dun sa Halsema Highway. So, naisipan ko dito muna tayo magruta sa Itogon. Actually, nabay ko na to before going to Bocod. So, I'm so excited. Kung usapang road trip, hindi mawawala ang Baguio sa listahan. Mapa-summer o amihan season, isa ang City of Pines sa mga paboritong pasyalan ng marami. Pero ano pa nga bang mga pwedeng puntahan outside Baguio City, lalo na ngayong taglamig? Tara, let's drive and wonder. Nakaladkad, girl. Victim number 1. At 7 months na ata tayo hindi nagkikita. Oo, girl. Tapos ngayon, 30 minutes lang. Gina. Oo. Tara na. Okay. Ikaw ang magtutour sa amin sa ano? Dito ka na lang. Ay, sa kabila. Oo. Oo. Tayo ng samyapsal. Pork belly, 250. Ate Korean may-ari nito. Ingredients ng pang samyapsal. Olive oil. Kailangan olive oil. Oo. Wow. Tapos yung... Pag gagawa ng soup, anong ingredients? Ayun, meron si ate. Ayun o, yung bilog. Ayun o. So, yung bol-bol. Ano Patingin ako dun, te. Mga squid balls. Meron din silang soup base, di ba, ate? Ito. Meron tayong soup. Gusto niyo ba mag-soup? Sige. Yung ano yung ina-offer mong soup? Ayan nga, bilog. Ay, ito. Shabu-shabu pala. Asan yan? Favorite. So, ate, pwede na tong ingredients sa... Oo. Tapos, anong pampalasa? Ano gusto niyo doon sa noodles? Rapuso. Pangarap ko talaga mag-samyapsal. Ngayon, matutupad na siya. Yun si Val. Lokal siya dito sa La Trinidad. Hello. Ilan ka na natin? 15 years. 15 years. Yeah, nag-start. 15 years na kami dito. And nag-organize din siya ng mga bike trips. Nagkakilala tayo 2 years ago. 3 years ago. 3 years ago. Sa biking. Oo. Ni-skip namin yung yung typical na kinakainan ng mga turista. Nandito kami sa Dapayan, sa La Trinidad. Dito daw kasi sabi ni Val yung very... Ito ba yung number 1 dito? For you? For me, kiniing ang pinupuntahan ng mga local dito, tsaka itong mga Dapayan rice set meal. Usually set meal. So, malaki usually servings nila. Tapos ito, anong tawag dito? Kiniing. Kiniing. Pero sa Ampalaya din. Anong order mo? Ampalaya kiniing. Ampalaya kiniing. Smoked pork siya for more than 7 days. So, nasa yung karne? So, smoked pork. Parang yung tinapa. Di ba yung tinapa smoked fish? Smoked pork. Wow. Mukha na lang to, 180. Sulit, no? Oo. Ito sa akin, 190. 190. Tapos marami pang serving. Ngayon ako nakatry ng ganito. Very healthy. Kasi yung mga gulay nila, fresh from the market. Nasa tapat lang. Fresh from the farm. Sarap po. Very scenic. Iba pala pag nagdadrive ka compare sa nagbabike ka. Siyempre mas scenic pag nagbabike. Pero scenic din to. Kape muna tayo. Ay. Hi. Hello, Brownski. Hello. Yung road dito, Ambuklaw Road siya, no? Opo, ito, bale, Ambuklaw Road. Oo. Ito, Itogon to eh. Bale, ito yung Bakal Road to. Oo. Bale, tapos kapag pupunta na tayo doon, mamaya medyo dyan na sa Sabkil naman yan. Like on the way papuntang Ambuklaw, ano yung pwedeng pagstopan? Ambuklaw. Sa may river papunta sa may river doon yung may river doon yung sinasabi mo na river. And kanina naghanap lang ako coffee shop na magandang stopoveran. Nakita ko tong Cafe Stella. So, umorder ako dito ng ube, yema ube. Try natin. Actually, itong coffee nila, hindi siya sobrang mahal. Like, 110 lang siya. And itong ube, kino-compute, 130. And look at this view. It feels so luxury here.
Sarap, no? Pangalawa mo na yun. Hindi ko na sasabihin ng pangalawa ko na tong ube. Kataba tayo talaga dito. Wala, in fairness ako muna. Oo. Perfect din dito sa gabi. Actually, 6 months pa lang daw silang open. And medyo ina-ice pa yung ibang parts. And pwede rin kayo mag-overnight dito for medyo pricey lang, around 10,000 pesos. Yeah. Pero kung afford mo naman, why not, diba? Ang ganda ng vibe niya, lalo na kapag gabi, kasi may mga cocktail din silang binibenta. And yun. Sarap. Should I move here? Kung gusto nyo mag-relax away from the city, this is the perfect place to be with a mountain view na rin. So yan, nagpahangin lang muna kami dito ng konti. Yan, kakatapos lang namin magkape. Ngayon, didiretso na kami sa kasunod na spot. Medyo mahaba din yung biyahe. Ngayon, sana maging maganda yung weather. Ooh. Yes! Masasama si Kuya. Joke lang. Actually, nung time na to, hindi ko pa talaga alam kung saan kami matutulog. Pero along the way, meron ako nakita sa map-up. Kinonta ko lang yung owner nila. So, dito yan sa Apalan Woods. It's a managed campsite. Since hindi naman kami prepared sa trip na to, why not try to do a managed campsite muna for now? Since this is my first car time. camping ko dito sa amin. Yes! Hi, hello kuya! Ganda ba panahon ngayon? Sana maganda, no? Yes. May mga magkakamp ngayon? May mga magkakamp? Sa ngayon, wala pa. Wala pa. Sige. San kuya dito yung campsite? Dito po. Oh, okay, nice. Bale, ilan yung ano dyan? Pwedeng pagkampan? Bali, may Camp 1, Camp 2, Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp Camp 4. 3, Camp 4. So, apat na ano, exclusive yan. Magkano yung dito sa Camp 2? 500 each yung camp dito. So, meron ako nakitang campsite dito on the way. Sobrang pagod na kami. Kasi galing pang Manila. Then, dito na kami magka-camp sa Apalan Woods. Yeah, wala mo magka-camp ngayon. So, pitch na tayo ng tent. Meron din pala silang water source dito, kuya, no? Yes. Wow. Hiker. Hello po. Yes, ma'am. Gano'n na po katagal tong campsite? A year ago. Ah, wow. Mag 1 year na 1 yan year. sa March. Ganda, no? Buti naisip niyo po itong ganito. Hindi, yung anak ko. Ang lapit lang, no? Parang 1 minute away lang yung campsite. Para sa mga tamad. Para sa mga tamad. Oh, wow! Hindi makaka-drone dun eh. Okay. Hindi lang masyadong flat, no? Pati ang mas maganda mag-samgipsal. Diyan, no? May table na pala tayo eh. Oo nga eh. Pwede na tayong mag-samgipsal dyan. Usually, anong favorite site mo? Campsite mo, girl? Anong favorite campsite mo? I think lake view. Tapos malamig. Ayan! And ito na yun. Perfect. Hindi ko halata ako sa... Tagal ko ng pangarap magluto ng samgyeopsal. Yung mga niluluto ko, mga ano lang. Hindi ko na sabihin. Pero nagkaroon ng opportunity. May nagpahiram sa akin ng pag-grill. Si Brownie. Nag-message siya sa akin sa Facebook nung nalaman niyang pupunta ako dito. So yun, naisipan namin mag-samgyeopsal dahil sobrang lamig ngayon and perfecto lalo na tag-ulan. Sana hindi umulan. Yung last na gamit ko ata nito is nung nag-Korea. Ano ba yung ingredients natin dito? Ito.
Pang shabu. soup. Shabu-shabu. Ano yung sabi mo? Marami nakatira ditong Korean? Oo, sa Baguio. Sa Marami Baguio. nakatira. Especially before pandemic. Kaya marami ding store ng Korea. Plus yung influence ng Korea sa Pilipinas. Yeah. And meron tayong meat. Tteokbokki, tofu, kimchi. Yes. Let's start. Marunong ka ba nito? Baliktad Ito siya, di ba? Yes. Parang hirap i-ganun. Tataas to, di ba? Right? Huwag ka nang saan sumabog. Huwag naman tayo magsunog dito. May nagsunog sa cake. Ito naka-off yan. Tapos, hilak. Ayan, may spark kasi siya eh. Wala lang. Parang sabay-sabay tayo magugutom. Char. Ayaw. Hindi bantay eh. Pero ang pangit magluto dito. Okay pa sa malaking kawali kasi maliit siya. Parang pipinasangaw ka. May pinasingaw ka. Ang tagal dun sa namin, gas. ang tagal namin mabuksan. Hindi ko alam. Kala ko nga ano na to eh, antique na. Nilait pa. Nang hiram na nga. Wala palang pang-grilling, no? Masyadong maliit to eh. Hiram kami ng kawali sa taas. Welcome to Zar Cooking Show. So, kulang yung ano. Baka naman may something dito. Nandito Okay na. pala yung grilling station. Grilling station. Wala mga ano yan, snacks. Sure? Wala tayong ano, Hindi tongs. siya balance, bes. Abakan mo nga yung kawali. Mainit na siya. Mainit na. Wala nang marination na. Wala. Fresh from... Pwede na tayong kumain. Oo, bahala na. Damihan ko pa ata yung oil. Sige, lagay mo lang. Asan yung olive oil? Oh, ito, chopsticks. Olive oil. Best na sa'yo yung chopstick, yung olive oil. Olive oil ba to or sesame oil? Bango. Para tayo nagprito. Iba yung feeling pag nandito ka, no? Parang pinaghirapan mo yung lahat. Maluto. Iba ba yung lasa kapag grinil mo tsaka parang prito? Parang prito ba to o grill pa rin? Kasi ganito yung gamit natin. Parang prito. Prito. Ito yung pagkain natin. Diba? Dito mo ma-appreciate yung ano eh. Makokontento ka sa mga bagay. Kasi ito lang yung meron ka. Parang okay, pwede na tong kawali na to. Kasi ito lang naman yung meron tayo. Additional ano lang, pang salad. Pwede siya salad. Ang social may pa-salad. Oh. Sige, wag na hugasan yung lettuce. Okay lang eh. First timer na mag-car camping. Oo. Okay siya. Nangangapa ka, at least Oo. sa atin may experience tayo. I mean, sanay naman tayo na kahit wala masyadong niluluto. Like, okay na tayo sa ano. Ano, nawala yung beef. Parang matagal maluto. Bumili ka ba ng toyo? Hindi. Okay. Wala kang Tingnan mo, marinade medyo sauce? boring. Okay lang. Wala tayong scissor Mm-mm. natin para dito natin. Our sponsor for today is no other than Kuha ka ng, Ajinomoto. kuha ka ng lettuce, isa. Ganun ba? Tapos, Wala nang hugas-hugas ng kamay. Very raw. oo. Kimchi. Guys. And then, Wait. Kuha pa ako. Uy. Mas maglalasa siya pag may kimchi. Buti yung binila natin kompleto siya sa panila. oo. Itong meat. Wait, add pa akong meat para mas Cheers! Cheers! Laki nito, best. Ano lasa? Okay. Usado na kahit walang Walang lasa. marinade. Okay, di ba yung walang marinate? Kasi yung kimchi yung nagpapalasa. Tapos bagong meat. Sarap. Kahit parang hindi ko siya naramdaman ng prinito. Para din Parang siyang ganun grill. din yata. Ay, wait. Wait lang. I-open ko lang.
Sa loob ng 2 linggo, 3 yung bagyo, tapos ngayon wala. Nagkataon. Swerte ka, girl. Kain na tayo. Para sa... How to be a clumsy girl 101. Sinasawsaw ko tong daing sa kape. Sa Quezon lang ba yun? Hindi ko ginagawa yun. Sa suka ko talaga sinataw. Sarap ng daing eh. Ako yung langganisa. Longganisa ba yan? Longganisang Benguet. Parang mas masarap to sa buffet. Sa 5-star hotel, no? Review eh. Ito yung 5-star natin, yung view. Okay na. Kain na kayo. Okay. Hindi na yung sunugin ng ganisa. Pinag-jar. Ninong Rai, kabahan ka na. Tingnan mo naman, no? Yung ganisa. Chumika. Sunog. Yeah, well rested. Good morning. Now, we're heading to our next stop. Mag-ayos na ako ng gamit. Yes, driver. Pagkatapos ng 2 oras sa paglalakbay ay narating na namin ang Daklan, Bocod, Benguet. Papunta rin dito sa Bocod, Benguet ay madadaanan nyo ang Ambuklaw Dam. Hindi na ako bumaba papunta dito. Gawa na ang mga kalsada dito at na-develop na rin ang lugar. Meron lang entrance fee papasok dito na nagkakahalaga ng 50 pesos. Yun, dahil medyo malamig ngayon dito sa Benguet, buti na nga lang meron sila ditong sulfur hot spring. At isa rin sa mga benepisyong na idudulot nito is for our skin. So, para sa mga may skin disease at rayuma. So, ngayon itatry na natin siya. Liligo tayo ngayon. Ready ka na ba, Val? Ang sakit. Tama-tama kakahay ko lang sa part. Dahil sa likas na mineral content nito, particular na ang sulfur, pinaniniwala ang may mga benepisyo ito para sa balat at maaaring makatulong sa pagpapaginhawa ng mapapanakit na kasukasuhan at mga kalamnan. And okay din to para sa sa mga may rayuma, pero mas okay kung hindi kayo magtatagal dito. Like 20 minutes lang. Since nga nandito tayo sa mataas na lugar at napapaligiran siya ng mga kabundukan, pati na rin ang mga kalupaan, isa sa mga pinakang naging function nitong geothermal wetland natin is naiwasan niya yung soil erosion, pati na rin yung pagbaha dito sa lugar na to. So far sabi rin ni Kagawa, wala pa rin daw silang na-experience sa pagbaha dito sa lugar na to. At isa to sa mga naging role ng hot spring or geothermal wetland dito sa lugar na to. Naway patuloy natin siyang mapangalagaan at mapanatili nating malinis yung lugar dahil hindi lang naman tayo makikinabang dito, pati na rin ang mga susunod na henerasyon. Pabalik namin ng Manila pero may nadaanan kami ditong hidden spot dito mismo sa Baguio City. Pero iniwasan ko yung traffic sa mismong center. So, meron kami nakita ditong spot dito sa Mana. At isa pa sa gusto ko dito is overlooking. Kitang-kita natin yung city lights. And meron ding bundok dito sa likod natin. Mas maganda to kung sunset. Lalo na sa mga gusto makipag-date. Pero, right now, let's enjoy the solitude. Ang ganda ng naging experience ko dito sa Benguet. Hindi ko na-expect na ang dami pa palang pwedeng puntahan kasi usually nakikita ko lang yung bandang Halsema Highway. So, kung gusto nyo bumisita dito sa Benguet, magandang rumuta dito sa Itogon. At ngayon, meron pa kami mga pupuntahang ilang spots. Tingnan natin kung anong meron dito.